Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po, si Architect Ed. Ngayong panahon ito na ah, mahal na naman lahat, no? Mahal na naman ang krudo, gas, dahil sa gera ng US, Israel, Iran, no? Ang pinakamagandang pag-usapan, magtipid. Paano ba makakatipid? So, kung meron kang planong mag-construct in the near future, kung gusto mo rin naman na magkaroon ng isang property para tayuan ng iyong dream house o ng iyong dream project, kung iniisip mong magsimula ng isang construction project sa panahong ito, syempre, interest mo na makatipid, lalo na kung ayaw mong i-delay, no? Dahil importante ang panahon, no? Ang panahon hindi maibabalik. No? So baka iniisip mo magsimula ng project, no? O kaya bumili ng isang property para i-develop. No? So paano ka makakatipid? No? Ano ang mga ways para makatipid ka sa construction at sa pagpili ng site, no? Ng location ng project mo? Yan ang pag-usapan natin ngayon, no? Sa episode na ito. Check this out. Magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Bago tayo mag-start, ini-invite ko kayo na hindi pa subscribe dito sa channel, sa Facebook. Kung hindi pa kayo followers, hindi pa kayo like, gawin nyo na. Kasi dito sa channel na ito, Architect Ed, madami na tayong nagawang videos na very informative tungkol sa construction, tungkol sa architecture, tungkol sa pagmamanage ng mga project mo. So, mag-subscribe ka na, no? At follow sa Facebook. Hit mo rin yung bell, no? Para pag may bago, ikaw yung isa sa mga unang makakaalam. Okay. So, iba-ibang ways para makatipid ang pag-uusapan natin ngayon. Una, no, sa iba-ibang mga stages ng project. Una, let's say, wala ka pang lote. Gahanap ka ng mapagtatayuan. So, iniisip mo, ano kayang klase ng lote ang makakatipid ka? So, pag-usapan natin yung site. Teka, baliktad. Kanan tayo eh. Yan. Site muna, no? Hahanap ka ng property. So, kung ang objective mo makatipid, ano yung mga dapat mong i-avoid? Number one na dapat mong i-avoid yung mga very challenging na mga site. Ano-ano yun? Number one, baka yung accessibility, problema. Accessible ba siya? Meron ba siyang road? Yun ang isa sa mga problema pag walang road. Meron ba siyang utilities? Available ba doon sa lugar na yon ang kuryente, ang tubig? Meron bang drainage? No? Yan. Kasi kapag wala niyan, magiging very challenging. No? Tapos, kumusta yung yung community? Titingnan mo rin yan, no? Nandun ba yung mga kailangan mo? Yan. Meron bang hardware? No? Baka isla yan. Baka mahirap mag-deliver ng dyan, ng mga materials. No? Isasakay mo pa sa bangka, sa barko. May mga challenge talaga yan. Kasi alam nyo, ito sa Pilipinas, no? Yung mga pinakamagagandang lugar sa Pilipinas mahirap puntahan. Ito yan. Kaya kung gusto mo magtayo talaga ng project sa isang napakagandang lugar sa Pilipinas, hindi pagtitipid ang gusto mo. So, mahirap. No? Mahirap talaga magtayo ng isang
project sa isang perfect na site. When I say perfect, ibig sabihin yung maganda yung vista. Let's say Batanes. Ganda ron. Pero kumusta? Gugustuhin mo bang mag-construct ng project doon? Bumili ng property doon? Gugustuhin mo kasi maganda. Pero kung magtitipid ka, hindi yon yung lugar. Hindi yung mga ganung lugar ang titingnan mo. So yan, site. So pag-usapan natin bakit yung mga binanggit natin na yon napakahalaga kung ang gusto mo pagtitipid. So let's say, kinonsider mo na yung site. Number 2 dyan, yung site development. Site development, ano-ano ang nagko-comprise dyan? Number 1, yung slope. Kung sloping yan, kailangan mong i-grading yan, no? Gawin mo siyang convenient para sa project mo. So, kung slope yan, challenge yan, no? Kung flat, okay yan. Okay. Kung slope, mahirap magtipid kapag sloping yung site. Bakit? I-drawing natin ang isang simpleng diagram. Ano ang difference ng ito yung road, ito yung meron ka ng gutter at meron ka ng sidewalk, tapos ito na yung lupa, ito na yung property. Versus ito yung road, ito yung sidewalk, tapos ayun yung property. Yan. Sa simple na illustration na to, madali ka nang makakapag-decide, no? Kasi flat na siya. Tapos mas maganda pa kung mas mataas pa siya dun sa road, no? Usually ganyan naman yung mga subdivision na na grading na ng tama. So kung yan ang yung property, pwede ka na kagad mag-foundation dun. Tapos ito na kagad yung bahay. Ito na kagad yung project mo. Madali. 'Di ba? Tapos kung ikakat mo to, pag-ramp ka dyan, parking na yon, tapos na. So ang cost mo sa site development, very minimal. Sisimula ka na kagad sa earthworks excavation. Ito naman. Very challenging. Bakit? Kung ito ang iyong road, ito yung sidewalk. Paano ka magpa-park dyan? Diba? So para makapag-park ka dyan, kagaya ng ginagawa namin sa project namin ngayon sa Antipolo, na ganyan din yung itsura. Kailangan mo siyang i-cut. I-cut mo tong part na to. Pag nakat mo na yan, next ay lalagyan mo ng retaining wall ito. Retaining wall. Bakit? Ba't kailangan ng retaining wall? Baka gumuho yan. No? So ito ay concrete. Saka ka makakapaglagay ng car. Parking na yan. Next. Kung gagamitin mo tong part na to, dadagdagan mo pa yung dadagdagan mo pa yung pagkakat. Pero kung ayaw mo naman, dito ka na mag-start ng bahay. Yan. Paano ka naman aakyat dyan? Diba? Gagawan mo siya ng stairs. Siyempre, somewhere. So, bago mo na itayo yung bahay, katakot-takot na gastos na yung ginawa mo kasi gin-grading mo siya, no? Nag-cut ka ng soil. Siyempre, nung kinat mo yung soil na yun, tinapon mo yun, nag-hauling ka. Tapos, gumawa ka pa ng retaining wall. Napakagastos. At minsan, yung trabaho na yan sa part na to, gawin natin pula. Saan yung pula? Minsan,
yung trabaho sa part na yan ay mas magastos pa dun sa bahay. Totoo yan. Naranasan namin yan. Nalugi na ako dyan ng milyones. Nagsasalita ako based sa experience. Kaya, kung gusto mong makatipid, huwag kang bibili ng ganong lote. Paano? Yun yung mga lote na magagandang view. At kami mga architects, gusto namin yung challenges. Gusto namin yung challenging. Yan. At minsan, ang gandang mag-construct sa ganong property. Pero, kung ang gusto mo ay makatipid, huwag kang bibili ng ganong mga property. Dahil katakot-takot ang gagastusin mo sa site development. Ano yung mga gagastusin mo doon? Backfill. Kung baliktad naman yung slope, kung mas mataas naman yung road sa property, kung babalik rin natin yung scenario, kung ito naman yung road, tapos ito naman yung property mo. Mag-feeling ka. Ganon din, retaining wall ka para makapagtambak. Kung gagawin mo naman, mag-stilts ka dyan o magpoposte ka, tutukuran mo yung bahay, katakot-takot na structural components ang ilalagay mo bago mo maitayo yung bahay. Ano pa? Kailangan mo ng equipment sa katakot-takot na huhukayin. Hauling, o yung pagtatapon ng mga lupa. Ilang biyahe ng truck yan. Tapos, kailangan pa ng staging area o kaya kung saan mo lalagay yung mga materialis mo kasi naitambak mo yung lupa. Yung lupa na hinukay mo, ayaw mong itapon pa yun kasi gagamitin mo pa. Magka-cut and fill ka. Ang daming factors na magastos kapag ganun yung klase ng property na i-develop mo. Kaya kung savings ang gusto mo, iwasan mo yung ganong mga klase ng property. Okay? Next. Punta na tayo sa pangatlo. Ano yung pangatlo? Para makatipid ka, pag-isipan mo mabuti, ano ba yung design theme? Theme. Pag sinabing design theme, yung pinaka-motif, yung pinaka-tema ng project mo. Ito ba ay modern, industrial, international style, Mediterranean, Asian, contemporary, wabi-sabi, brutalist, etc. etc. So, i-communicate mo mabuti sa iyong arkitekto kung ano ang magandang theme na makakatipid ka. So, yung iba, minimalist. So, kapag ka minimalist, konti ang intricacies. Konti ang elements na makikita. Plain, malinis, simple. So, ganyan din yung mga theme na kagaya ng basic finish lang kasi wabi-sabi. Sulat natin yun. Wabi-sabi. Yan sabi ng mga Japanese. Yung kagandahan ng decay. Sabi ng mga Hapon. So, kapag kayong pader, hinayaan lang siya na concrete, tapos kapag nilulumot-lumot na, okay lang sa'yo yon, para sa'yo yung wabi-sabi. Kapag yung kahoy, matapos mong ipagawa yung hardwood na yan, na hinayaan lang siya na magkaroon ng yung imperfections, magkaroon ng konting pagtatarnish ng kulay niya, okay lang sa'yo yon, para sa'yo yung wabi-sabi. Kung ano yung wabi-sabi, may video rin ako tungkol dyan sa wabi-sabi. Pwede nyo hanapin. So, yung design theme na matipid, yan ang pwede mong itanong sa yung arkitekto. Number 4 na tayo. Ano pa yung kasunod? Siyempre, kapag may theme ka na, yung materials. Yan. Marami kasing material ngayon, daming material ngayon na mura lang. Pag sinabi nating mura lang, ibig sabihin, pag binili mo siya, pwede na siya na yun na yung itsura niya all the way. Yan. Pero dapat katanggap-tanggap na sa'yo yun. Example, plywood.
Siyempre, mura ng dihamak ang plywood compared sa ibang mga boards na ginagamit. No? Halimbawa, sa cabinets, ang dami-daming klase ng boards. No? Merong laminated boards, no? Merong laminated marine, merong PVC boards, no? Merong laminated PVC boards, merong fiber cement boards, etc. No? Pero ang pinakamatipid yung plywood. No? Kaya lang, yung plywood, maraming problema yan no? Kung maarte ka. Pero maraming mga design ngayon, no? Makikita mo sa internet na yung mga bahay nila, yung cabinet, plywood lang. Hinayaan na nilang plywood. Ang nagdala na lang doon ay yung sealer. Nilagyan nila ng sanding sealer. Tapos yun na siya. Hinayaan na makita yung imperfections. Yun nga yung sinasabi ko kaninang theme. No? So kung yung theme mo, hindi masyadong nagre-require ng sobrang pulido, no? Sobrang mabusising trabaho, pasok na yung material. Being true to your material. Kung yan ay plywood, plywood lang yan. Kung yan ay concrete, hayaan mo maging concrete. No? Yung ibig sabihin, no? So, yung materials na gagamitin mo, pag sinabi ng architect mo yung theme, ito ang materials niya, no? So, importante na meron kang mag-a-advise sa'yo, no? Doon sa theme, kasi kadikit ng theme, yung materials na. No? So, yung matitipid na materials, alam ng designer yan. No? Okay. Ano na ba tayo? Next, 5 na. 5 na, no? Number 5. No? Okay. Kung mali, hayaan na natin mali. Wabi-sabi. Okay. Next, yung building method. No? Sabihin na lang natin yung methodology. Methodology. Okay. No? Paano itatayo? So, yan ba ay quick built system or yung rapid? No? So, pag sinabing rapid, ibig sabihin, hindi yan yung conventional na bubuhusan yung concrete, yung forma, bubuhusan, babakalan, tapos hollow blocks, isa-isang papatong, tapos mortar, tapos plastering. So, hindi ganun. No? Ibig sabihin ng rapid, quick built, pagka dinala sa'yo yung panel, magiging pader na siya. Spak! Sasalpak na lang. No? O kaya naman, yung mga prefabricated, no? Prefab. Pag sinabing prefab, buo na. O kaya bubuin na lang. No? Anong mga material yan? O ano yung mga methodology na yan? No? Na prefab. No? Container van. No? Yung mga container van. No? So, dadali na lang yan doon sa site mo. Pwede mo na siyang i-convert into a room, into a habitable structure. No? Fifinishin na lang. No? So, yan yung mga prefab. Ano pa? Prefab, kapartner niyan, precast. Yung precast, yan naman yung mga may casting. Ano yung kinakasting? May forma, tapos may molde, tapos may material na ilalagay dun sa molde na yun. Pag tinanggal yung molde, ayun na siya. No? Precast na siya. No? Yung mga precast concrete, yung tinatawag natin. Pag dinala sa site mo, ay nakabuhos na yun, no? Tuyo na yun, dadali na lang doon at itatayo, isasalpak na lang. No? So, kapag ka ganito, makakasave ka ng malaki sa labor. No? Ang labor kasi, hindi na yan 40% lang. Hindi na. Iba na ang kwento ng labor ngayon. No? Minsan, ganyan na yan. 55% pataas. Depende sa kung ano yung itatayo. Kung ano na yung activity. So, nandyan na yan. Ang labor. Wala na ngayong worker na tatanggap ng mababang pasahod. Kasi nga, mahal na lahat. So, yung mga nagtatrabaho, kailangan din nilang mabuhay. Hindi sila nabubuhay para lang magtrabaho sa'yo. Nagtatrabaho sila sa'yo para mabuhay sila. Yan. Okay. Kaya kung di mo pa sasahurin yan ng tama, iwanan ka yan. So, ganun ang kwento ng buhay ngayon. Kaya, nagkakaroon ng iba't ibang mga methodology. Kasi nga, dahil dito sa bagay nito, mahal na ang labor. Kaya nga dun sa mga countries na kagaya ng Japan at ng mga European countries,
Wala na sila yung kagaya ng ginagawa natin. Sa Singapore, o kahit nga sa Vietnam, gumagawa na sila ng ganitong sistema na quick built construction. Minsan nga DIY pa. Ganon katindi yung mass production ng mga components sa construction sa kanila na isasalpak mo na lang. Dahil nga mahal magpatrabaho. Kaya dito sa Pilipinas, malungkot tayo kasi ganun pa rin, hollow blocks pa rin, tapos hukay ng tao, ipoporma yung poste, bubuhusan, no? Ganun pa rin tayo, no? Hindi pa rin tayo gumagaling sa construction kagaya ng sinabi ko nga kanina. Vietnam, Singapore, China. Oh. So yung methodology, naiiwan na tayo. Pero meron ng mga umuusbong. Number 6. Ito baka sabihin nyo, self-serving. Pero totoo to. Makakatipid ka kung mag-hire ka ng professionals. Pag sinabing professionals, ako yun, no? Architect. Huwag na kayong magalit sa akin kasi kailangan nyo talaga ako. Kailangan nyo talaga kami. Kasi kapag wala kang architect, wala kang plan. Di ba? No plans. Pag wala kang architect, pag minus mo si architect sa buhay mo, wala kang plan. Pag wala kang plan, walang direksyon yung project mo. Pag walang direksyon yung project mo, budget mo, patay kang bata ka. Taas, taas, taas. Bakit? Walang plano, walang direksyon, palaging may error. Pag palaging may errors, budget mo, bagsak. Ulit ang trabaho. Kaya huwag kayong magagalit. Ganun talaga. Sa pagsisimula ng construction, kailangan mayroong design. Kasi pag walang design, yung pera mo, para mo lang tinatapon. Kasi yung gumagawa, hindi naman nasabihan kung anong gagawin. Marunong lang silang magtayo. Pero kung anong itsura, hindi nila alam. Kasi ikaw mismo, hindi mo alam yung gusto mo. Kasi hindi ka kumuha ng architect. Siyempre, yung architect, may kasamang mga engineers. Siyempre, palaging partner yan. Kapag ka may architect ka, automatic yan. Meron kang mga poging mga engineers na kasama sila. Yung structural engineer, yung electrical engineer, sanitary engineer, merong mechanical engineer. Siyempre, yung geodetic engineer, kailangan yan. Para sa sukat ng lote mo, matiyak na tama yung boundaries. So, package yan. Sa umpisa, gagasusan mo talaga yan. Pero pag ginasusan mo yung mga professional sa umpisa pa lang, hindi ka magsisisi kasi mas makakatipid ka. Kasi, konti yung magiging errors. So, wag mong imi-menos yan. Hindi mo pwedeng tanggalin yan. Dahil sila ang tutulong sa'yo para makatipid ka. Kasi mas matipid ang design, mas makakatipid ka. Mas matipid ang technology na gagamitin, mas makakasave ka. Sino magde-determine nun? Mga professionals yung magde-design ng iyong project. Okay, marami na tayong nasabi. Sana natuto kayo at salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod. Ako po si Architect Ed, no? Powered by Sinigang, no? Sinigang na muscle, ang asim. Ingat po tayong lahat hanggang sa susunod. Ayun, ako po si Architect Ed. Bye!